Kinalampag ng mga magsasaka mula sa Davao del Norte ang opisina ng Lapanday Foods Corporation sa lungsod ng Makati. Sila po yung magsasaka na kamakailan lamang kinausap ni Pangulong Duterte sa Mendiola at pinakain sila sa isang fast food chain. Naroon ngayon ang ating correspondent na si Rex Remigio. Rex, ano ba yung pinaglalaban ng mga membro? Ipinapanawagan nga nila na sana'y ibalik na raw ng Lapanday yung mga lupain na sa kanila ay ipinagkaloob ng gobyerno. Nasa mahigit 100 magsasaka nga ang nagtipon-tipon dito sa harapan ng opisina ng Lapanday malapit sa may MRT sa Magallanes. Sila yung mga miyembro ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Incorporated na nagmula pa sa Tagum City, Davao del Norte. Kanina nga ay kinalampag nila, pinagkakalampag nila yung gate ng kumpanya at kinandado pa yung gate para hindi mapasok noong mga empleyado. At nag-spray din sila ng kulay dugo na may mga katagang land grabber, Lapanday, Lorenzo yung may-ari at Verdugo yung pader ng compound. Alam mo, matagal na masalimuot itong sigalot sa lupa na ito na nag-ugat pa noong 1996 pa. Ito'y kung saan ipinagkaloob sa 724 na benepisyaryo yung 570 hektaryang lupa sa bisa ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Yung mga benepisyaryo ay miyembro ng kooperatibang tinatawag na HIARBCO o HIHO Employees Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative. Noong unay pumayag sila sa isang banana sales agreement na kung saan hinayaan nila yung Lapanday na mamahala ng lupa. Sa loob ng 10 taong kontrata, ang mga magsasaka ang magpapalaki ng mga tanim na saging at bibilhin ito ng Lapanday. Ang Lapanday nga pala ay isang kumpanya na nagtatanim at nag-e-export ng mga saging gaya ng Mabuhay at Aloha brand na siguro nabili nyo na minsan sa palengke. Yun nga lang, matapos raw ang 2 taon, may mga miyembro raw na dumadaing na halos wala na silang kinikita. Ito'y dahil nga sa baba ng presyo ng pagbili ng Lapanday sa mga saging nila na nasa 100 piso lang sa bawat 13 at kalahating kilo. At pagdating noong 2009, napaso na yung kanilang kontrata at nagbotohan na yung mga miyembro kung itutuloy ba ito o hindi. Kahit karamihan man ay pumayag na ituloy, nasa 159 na yung nagsabi na hindi at nais na nilang sila na mismo ang mamahala sa kanilang lupa. So humiwalay na sila doon sa HIARBCO at pumayag din daw yung DAR na ibigay sa kanila yung lupa na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin ibibigay sa kanila ng Lapanday. Balik sa'yo. Rex, may pahayag na ba ang Lapanday ukol sa ipinaglalaban nga ng mga miyembro? Ayon nga sa pahayag ng Lapanday, may karapatan pa rin naman daw sila na pamahalaan yung mga lupa para sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Una, sinabi nila na hindi naman nila pagmamayari yung lupa. At ikalawa, wala nang jurisdiction daw yung DAR dito dahil nga naipamigay na yung lupa. So yung issue ngayon ay nasa pagitan na ng DAR at nung HIARBCO, yung kooperatiba. At ikalawa dito ay nagkaroon na rin ng banana sales agreement nga, panibago, pagkatapos ng 2009, yung DAR at yung HIARBCO. Na kung saan dapat daw irespeto ito nung mga nagrally kanina na hindi sumasang-ayon doon sa nasabing agreement. At ito naman yung pahayag nga nung mga magsasaka doon nga sa posisyon ng Lapanday. Nag-uulat mula sa Makati City sa aming pagbabalik.